Ako po si Police Colonel Eduardo Asierto. Matagal po akong naging anti-narcotics operative at natalaga po ako bilang Deputy Director ng PNP Anti-Illegal Drug Group. Ako din po ang parehong Police Colonel Eduardo Asierto na matagal nang ipinapahanap at ipinapapatay ng dating Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis dahil natalisod ko at pinaimbestigahan ko sila Michael Yang at Alan Lim na malapit nilang kaibigan ni Senator Bongo na laging nakikitang nakasama ni Pangulong Duterte at Senator Go. Hindi na po makita hanggang ngayon si Perote at malamang patay na si Perote. Tapos na ang maliligayang araw ni Duterte, Bongo at Bato de la Rosa. Isama na rin natin si Aaron Aquino, si Oscar Albayalde at Wilkins Villanueva. At bibigyan linaw ko din yung grade namin sa Davao noong gabi ng December 31, 2004. Hindi ko alam noon papala tayo pinagloloko ni Duterte. Gusto ko lang po din ilahad sa inyo na yung mga kasama ko sa trabaho na humarap sa Senate Blue Ribbon hearing, si Captain Perote, si Master Sergeant Jerry Liwanag, kasama na din si Director Pajardo, lahat ay patay na. Ni-raid namin yung Cebu Laboratory sa Davao, sa Domoy. Nung panahon na yon, ang identified lang namin ay si Alan C. Kasi siya yung lagi nagpupunta sa laboratory. Si Johnson Chua, na identified na owner at financier, ay hindi namin nakikita na pumapasok sa laboratory. Pero yung bahay niya, alam namin kung saan, sa Davao City. Pero during that time, hindi namin siya kilala. Si Michael Yang naman ay hindi namin nakita during the surveillance sa Davao noong December 24. Nagsimula po kami mag-surveillance sa Domoy is ng late October. At nag-full-time kami ng full-time surveillance noong November hanggang December, hanggang sa dismantle namin siya. Si Michael Yang, talagang hindi siya nakita ron. Hindi namin siya nakita. Kasi ang participation ni Michael Yang during that time is siya ang sumalubong ng 2 container ng mga equipment at chemicals na galing ng Pulyok Port sa Cotabato City. Siyang tumanggap, siya nag-ayos, at siya ang nag-atid sa iba-ibang lugar. Hinatid niya sa Cagayan de Oro at doon sa Domoy. Yan ang participation ni Michael Yang sa Davao Laboratory noong 2004. Noong April 2016, una kong narinig o unang nireport sa akin ng aking asset, si Michael Yang. Ipinakita sa akin ng aking asset yung picture ni Michael Yang, ni Duterte at ni Bongo sa loob ng eroplano. Yung pong nakikita nyo, yan po yung picture na pinakita niya sa akin. Ang sabi niya sa akin dito is si Michael Yang is laging kasama si then presidential candidate Duterte at si Bongo. Nung tinanong ko kung sino si Michael Yang, ang sabi niya, si Michael Yang ay kasama sa Davao Laboratory. Nung makuha ko yan, April 2016, hindi ko masyadong inintindi kasi eleksyon. Pinabayaan ko lang yung information na yon. Pero, at kasama dun sa impormasyon na binigay niya, is si Michael Yang ay kasama niya si Alan Lim lagi, o alias Ayong. Silang dalawa ang patuloy na nagtatrabaho sa illegal na droga. At sinabi rin niya na si Alan Lim o si Li Wenqiong o Wen Li Chen ay involved sa na-dismantle na Cebu Laboratory sa Cavite noong 2003. So ang ginawa ko is kumuha ko ng ebidensya. Ang ebidensya ang nakuha ko nung November 2016, alam na ni Chief De La Rosa during that time na si Michael Yang at Alan Lim ay may involvement sa droga. At ang sabi niya noon is imbestigahan mabuti, kumuha ng ebidensya. So, naghanap na kami ng ebidensya
nakuha namin ang court record ni Alan Lim o Wen Lee Chen sa Cavite RTC. Ito yung desisyon ng kanyang kaso sa Cavite RTC. Na-dismiss ang kaso niya dahil for by failure to observe Section 21 ng mga pulis. At ang presiding judge during that time ay yung NBI director ngayon na si Judge Jaime Santiago. At during sa validation na ginawa ko, inutusan ko si Captain Perote na maghanap ng tao na pwede pang mag-validate doon sa impormasyon na binigay sa amin ng asset. So, noong August 10 to 12, bumiyahe kami ni Captain Lito Perote sa Davao City at kinausap namin nung isang informante para matanong kung anong involvement ni Michael Yang sa Davao Raid. Nakausap namin siya, pinakitahan namin siya ng mga pictures ng iba-ibang litrato ng Chinese at during nung nire-review niya yung mga pictures, isa sa mga itinuro niya ay si Michael Yang. Pero ang sabi niya, Sir, yan si Dragon. Sabi ko, bakit Dragon ang tawag mo? Sir, may tattoo yan sa likod ng Dragon. So talagang na-confirm na si Michael Yang ay talagang malapit kay Presidente at kay Bongo. Then, nung December 2017, nalaman ko na si Alan Lim ay iniimbestigahan din ng anti-kidnapping group dahil sa involvement sa kidnap or ransom ng mga Chinese sa mga Pogo. Ang report noon kay Alan Lim is alias Ayong. Kasi itong si Alan Lim, ang dami niyang pangalan. Si alias Ayong ay siya ang nagpapacilitate ng payment ng mga ransom. Parang umabot na sa 120 million yung napacilitate niyang payment. Nag-report ako, kinausap ko si General Castolan at in-report ko sa kanya about yung aking report. Kasi sinabi ko sa kanya, mukhang hindi naman totoo yung war on drugs. Sabi niya, bakit? Sir, mayroong drug personality na malapit kay Presidente. Nakarating sa akin, mayroong nag-report sa akin na kinonfront ni Chief PNP Bato de la Rosa si Alan Lim. At umamin si Alan Lim sa kanya na siya yung nasa report ko. Siya yung involved sa Cavite Laboratory noong 2003. Nung makatapos niyang kausapin si Alan Lim, ay hinabol siya ni Michael Yang para kausapin tungkol kay Alan Lim na mayroong bit-bit na bag na punong-puno ng pera. Gabi, nung tinawagan ako si DJ Aquino para impormahan ako na naibigay niya na ang report ko kay Sap Bongo. At ang sabi niya is mag-prepare ako at kakausapin ako ni Bongo. Pero hindi ako kinausap ni Bongo. Walang nangyaring meeting. Nung walang nangyayari, lumipas ang panahon, naupo si General Albayalde. Noong May 2018, nakipag-meeting ako kay General Albayalde. Ibinigay ko ang report ko. Ang sabi pa niya, meron ba akong picture dyan? Sabi ko, wala sir. Si Sabato lang ang meron. Pero wala rin nangyari, walang aksyon. Ako narinig. September 26, I was invited sa Senate Blue Ribbon hearing tungkol sa magnetic lifter. October 9, 2018, ito yung araw na ibinigay ko kay Senator Gordon yung report ko na hindi niya inaksyonan o tinago niya. Mas ginamit niya yung white paper na galing sa Malacanang na merong link diagram ang aking team. Noong March 2019, ito na yung lumabas na yung 10 million bounty para sa ulo ko. Ngayon po, ibibigay ko naman sa inyo yung anong ginawa nila sa aking report. Una, si Presidente Duterte. Si Presidente Duterte ang unang naglabas ng pangalan ni Michael Yang noong October 4, 2018 sa isang dinner sa mga opisyalis ng PMAAA. At ang sabi pa niya rito, si Michael Yang daw ay isa lang drug addict. At tinakot pa niya ako dito
Sabi niya, binabantayan daw ako ng China. Bakit kaya niya alam? Pinayagan kaya niya. Then, kung meron siyang okasyon sa South Cotabato, dito talagang diniretso niya lang ang militar. Bakit daw buhay pa ako? At kung ano-ano pang sinabi na ni Duterte sa akin dito, nagbigay daw ako ng 1,000 AK-47 sa NPA. Alam ni Duterte ang report ko as early as January o December 2017, pero wala siyang response. Hindi niya inaksyonan. At nung mabalitaan nilang lalabas ang report sa Senate hearing, siniraan nila ako. So ang aking analysis dito is President Rodrigo Roa Duterte, si Bongo, Bato de la Rosa, Oscar Albayalde, Aquino, Wilkins Villanueva, pinota at binibigyan nila ng proteksyon si Michael Yang at si Johnson Chua at Alan C. 2004 pa lang, protected na pala itong sila Michael Yang at si Johnson Chua. Hindi malayo nakilala rin ni Presidente Duterte at Bongo itong si Johnson Chua at si Alan C. At ngayong 2016 at hanggang ngayon, ang partner ngayon ni Michael Yang ay si Alan Lim o si Lee Wenxiong na involved doon sa drug bust sa Cavite. Inimbestigahan ng AKG. At ngayon, lumalabas na involved sa droga, sa pogo at parmali. Ito yung mga taong pinotektahan nila. Therefore, Rodrigo Roa Duterte, Bongo, Bato de la Rosa are protecting and are integral to the security of the illegal drug network operating in the country. They allow the entry of large volume of illegal drugs through our ports and supported the syndicates by defending them, targeting those that goes against them and play dumb to true justice. To the long gray line. Alam kong gusto nyong i-challenge ako. Ang sagot ko sa inyo, all right, sir. Maraming salamat po, Mr. Chairman.